Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post DWAR Abante. Interview ito, pahayag dalawang kongresistang babae, Congressman Reneco and Sara Ilago sa Makabayan Black. Nako, natataranta natin sila. Sa pag-declare ni VP Sara, tatakbo siyang presidente sa 2028. Kung ano-anong sinasabi, harapin muna niya ang daming kasong naisampa sa kanya. Yes, harapin. Kailang tatakbo pa rin despite yung mga kaso na yan. Oh. Ito, pakinggan natin ha. While we were fighting, kailangan nyo munang harapin ang napakaraming mga kaso ang bigyan ng public trust na inaakusahan siya ng taong bayang Pilipino. So, kita natin hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot kung paano ba niya winaldas yung 1.5 million pesos in confidential intelligence funds ng Office of the Vice President, and not even including dito yung 500 million plus ng confidential intelligence funds ng Department of Education when she was its secretary. So hanggang hindi pa rin nasasagot ito, hanggang hindi pa rin nasasagot kung bakit bakit in-instruct niya ang kanyang mga staff na hindi sundin yung mga legal orders, hanggang hindi naman hinaharap ang kamera at gumagawa ng iba't ibang tactics para ma-escape yung ganitong klaseng accountability. Feeling natin hindi po nasa hulog yung kanyang pagtakbo bilang presidente. Feeling niyo lang. Dapat harapin muna ang ibig sa mga corruption issues. Hindi pa lang siya ngayon, pero ang hindi na ng corruption sa confidential intelligence. Wala. Paano pa kaya kapag siya po ay nasa pinakamataas na posisyon dito sa ating pamahalaan? Napakatindi ng corruption. Kaya ang mga kababaihan, we should really say that we don't want a run to their religion. What do you think? Posible gamitin ito ng ibig sana, lalo na kasi luming yung impeachment, pag-usan ng impeachment, initiate ng impeachment laban sa kanya dito sa Kamara, and you're more principal impeachment complaint against her. Tingin nyo kasi, time and again, ulit-ulit yung sinasabi na political harassment ay ginagawa sa kanya. But with this announcement, ano po, tangking hindi yung sinasabi niya nga na pinupolitika lang siya. Hindi po pamulitika yung paghanap ng taong bayan ng pananagutan at ang pag-file ng impeachment complaint at ang pag-insist na mag-go through ang impeachment process sa mga paraang nakalatag sa konstitusyon, nakalatag sa mga regulasyon ay nasa tama lang po. Definitely, sa iba't ibang paraan, maghahanap sa Duterte and even President Marcos Jr., lahat ng mga sangkot sa korupsyon ng paraan para maka-escape from accountability. Whether it's pag-activate ng mga kanilang mga aliado sa mga posisyon ng kapangyarihan, and even throwing dirt into the processes na inaasahan ng taong bayan. Gaya nito, or even sa iba't ibang mga platforms para ipagsigaw talaga na hindi na maaari pang tuloy-tuloy ang corruption. So, while we anticipate na tuloy-tuloy yung mga ganitong mga gawain, either sa President Marcos Jr., sa bahagi ng Makabayan Block, we will persist in pursuing accountability to the end of justice. And para mangyari yun, aktibo pong mag-participate ang Makabayan Block sa impeachment complaint and impeachment proceedings sa VP Sara Duterte, given kami po yung endorsers ng first impeachment complaint this year, and again, hindi naman po tayo titigil sa mga dapat na ebidensya na isiwalat natin during the impeachment proceedings against President Marcos Jr. Mag-pursue tayo sa Ombudsman, pinag-aaralan natin yun, para yung mga... Okay. Natin ha. Nung sabi niya, feeling namin. Feeling mo lang. Feeling namin, hindi siya qualified tumakbong presidente. Harapin niya muna ang mga kaliwat ka ng kasong naisampa ng taong bayan laban sa kanya.
feeling mo lang yon, attorney, congresswoman. It does not mean feeling din ng taong bayan. Walang taong bayan. Nag-declare lang siya, ako si Sara Duterte, tatakbong presidente sa 2028. Is there something wrong? Meron bang batas na nilabag ni VP Sara sa kanyang announcement today na tatakbo na siya? Oh, harapin niya muna. Yes, harapin. Wala namang nagsasabi na talikuran niya yon. Oh. Impeachment. Harapin naman niya. Adi, simulan niyo na sa Committee on Justice. Ang hindi matanggap ngayon ng mga kongresista. Yung si Congressman Tinio, nakasama nila sa Makabayan Black, mabuti pa ito, nagsabi ng totoo. Pamumulitika lang yan. Yung pagtakbo, pamumulitika. Yung announcement niya today, ang purpose niyan is sindakin ang mga kongresista na boboto pabor sa kanyang impeachment, and that's very correct. Wise pronouncement yung kay VP Sara. Pwede man niyang i-announce later on, by December, by next year. Kaya lang, to me, the best announcement is ngayon na. Dahil ngayon na rin nila tatalakayin yung impeachment case laban sa kanya sa Committee on Justice, na sisiguraduhin nila yan na aakyat yan sa Kamara, at dito na ang labanan sa Kamara kung makakuha ba sila ng 1/3 perma ng mga kongresista para iakyat. Kaya yan, natatakot na itong mga kongresista. Nare-realize na nitong mga Makabayan Black na parang mamamatay ang impeachment complaint na isinampa nila laban kay VP Sara dyan pa lang sa Kongreso. Hindi na yan makakaabot sa with this pronouncement ni VP Sara. Opinion ko lang ito, I might be wrong, forgive me kung mali ako, but sana magdilang anghel ako, hindi sila makakakuha ng 1/3 signature. That's my assessment. Kasi nung hindi pa siya nag-declare na tatakbo, takot na ang maraming kongresista alanganing pumirma sa impeachment. How much more ngayon? Kaya good luck na lang, mga Kabayan Black. Ang mga isinampan yung impeachment, mababasura na naman, mapupunta sa wala. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yang natagaan na Mogsen. O karon mag-atop na ni sila. Karon mo na ni ang atop sa tagaan na Mogsen. Mo na ni ang balay sa tagaan na Mogero. Karon mo na ni itsura sa iyang balay. Nga guba na gid kaayo. Oo. So kawayan lang ang iyang atop. Pwede na may dahil sa kisani ma. Makauli ba? Matumba na mo. Ano ni ang ilang kahimtang. Karon naman nagit sa pag-atop nindot nagit nga tan. Salamat na nagtabang sa sin kay salamat at nagikulonan. Nagpasalamat ko Lord nga gitagan ko karon nga sin lugar. Tawad nga mo di nang mapalad na mong sin. Pero salamat Lord nga gitagan ko sin karon nga. Di kami ulonan gyud.
Oo. So pila na dito katuig imong balay? Ah, Duha na katuig. antos gini sa mong balay nga iba na kalot na pero kaya mo kanya po ni sa tanto na sa mo kanya mo tulok adlaw. Oo. So salamat kayo. Salamat sa ating sino.